Matapos tuluyang ma-finalize ng Department of National Defense ilang buwan na ang nakalipas, ang kontrata para sa dalawang bagong frigates ng Philippine Navy, nagbukas ito ng panibagong yugto sa modernisasyon ng hukbong dagat ng bansa. Ngunit habang nakatuon ang atensyon ng publiko sa acquisition ng mga frigates na ito, may isa pang mahalagang proyekto na unti-unting lumulutang sa likod ng eksena, ang susunod na surface combatant acquisition ng Philippine Navy. Sa ilalim kasi ng Re-Horizon 3 phase ng revised AFP Modernization Program, kahit nakakapirma pa lang ng kontrata sa dalawang frigates, malinaw na itinaas agad ng Philippine Navy ang requirements para sa dalawa na namang bagong corvettes. Kaya magandang pag-usapan ito ngayon, at husgahan natin kung alin sa mga options ang mas magandang gawin ng Philippine Navy, dahil kailangang babalansehin ang financial capability ng bansa, at ang bilang ng mga warships na maaring mabili, at ang mga capabilities na dapat meron ang mga barko. Ayon sa pagsusuri ng Max Defense Philippines, may posibilidad na ang proyektong ito ay isang follow-on order ng Jose Rizal Class, isang pamilyar na disenyo na napatunayan na ng Philippine Navy sa aktwal na operasyon. Sa orihinal na plano, noong hindi pa nabago ang batas sa pag-uutang ng mga military weapons, uulitin sana ng Philippine Navy, dahil sa kakulangan ng pondo, ang naunang set-up, kung saan ang mga barko, ay fitted for but not with, o FFBNW, para sa mga critical combat systems, tulad ng vertical launch system, towed array sonar system, at close-in weapon systems. Ngunit ang sitwasyon ngayon, ay hindi na katulad ng dati. Dahil sa mga pagbabago sa defense procurement framework ng bansa, partikular sa mas agresibong paggamit ng long-term, at government-to-government financing, may malakas na posibilidad, na baguhin ng Department of National Defense at Philippine Navy, ang orihinal na plano, upang mas mapalawak at mas mapahusay, ang kakayahan ng mga barkong kukunin. Batay sa assessment ng Max Defense Philippines, may tatlong pangunahing senaryo, na posibleng tahakin ng Philippine Navy, sa proyektong ito. Sa unang senaryo, mananatili ang plano, na kumuha ng dalawang corvettes, ngunit sa pagkakataong ito, ay fully equipped na agad ang mga ito, mula sa umpisa. Ibig sabihin, kasama na sa kontrata, ang lahat ng pangunahing combat systems, vertical launch system para sa surface-to-air at surface-to-surface missiles, close-in weapon system para sa huling depensa laban sa missiles at aircraft, at towed array sonar system, para sa mas epektibong anti-submarine warfare. Dagdag pa rito, ang mas advanced na electronic warfare systems, mas modernong sensors, at sapat na spare munitions, upang masiguro ang operational readiness ng mga barko. Ang ganitong setup ay kahalintulad ng naging approach sa pinakahuling frigate contract, kung saan sabay na nakuha ang barko, at ang mga main armaments and sensors nito. Sa ikalawang senaryo, maaaring magdesisyon ang Philippine Navy, na dagdagan ang bilang ng corvettes, mula sa orihinal na 2 unit, patungong 3 o kahit 4 na barko. Ang hakbang na ito, ay magbibigay ng mas malawak na presensya sa dagat, at mas flexible na deployment options, para sa Philippine Navy. Maaaring manatili sa Jose Rizal Class design, o kaya naman ay pumili ng mas compact na platform, gaya ng HDC 2000 Corvette design, na inaalok ng HD Hyundai Heavy Industries sa Malaysia, ilang taon na ang nakalipas. Sa senaryong ito, malinaw na ang direksyon, ay hindi na FFBNW, kundi fully equipped ships, na handang magsilbi agad, sa sandaling makomisyon. Samantala, ang ikatlong senaryo ang itinuturing na pinaka-ambisyoso. Sa halip na corvettes, maaaring i-re-evaluate ng Philippine Navy ang kanilang requirements, at magpasyang kumuha ng isa pang batch ng frigates. Ang mga ito ay inaasahang mas malaki, at mas capable, kaysa sa kasalukuyang Jose Rizal Class, at maging sa mga bagong in-order na frigates. Sa puntong ito, ang Philippine Navy ay magkakaroon na ng sapat na karanasan, sa pag-operate ng modernong surface combatants, kaya posibleng handa na itong umakyat, sa mas mataas na antas ng naval capability, at firepower. Dahil ang ganitong acquisition, ay nakasalalay sa financing arrangements, posibleng magmula ang mga barko, sa ibang bansa bukod sa South Korea, bagamat nananatiling isa sa mga pangunahing contenders, ang HD Hyundai Heavy Industries.
May malinaw itong bentahe, pagdating sa mabilis na ship construction, competitive pricing, at sa patuloy nitong pamumuhunan, sa Philippine shipbuilding at maintenance, repair, and overhaul industry. Gayunpaman, hindi rin maaaring isantabi, ang ibang potensyal na shipbuilder at financier. Kabilang dito ang United Kingdom, sa pamamagitan ng Arrowhead 140 design ng Babcock, France gamit ang FDI frigate ng Naval Group, at Japan sa pamamagitan ng improved Mogami-class frigate ng Mitsubishi Heavy Industries, bukod pa sa HDF 4000 frigate ng HHI ng South Korea. Partikular na kapansin-pansin, ang Japan bilang potensyal na partner. Bukod sa South Korea, ang Japan ay may lumalalim na defense relations sa Pilipinas, at aktibong sinusuportahan ng bansa, ang layunin ng Pilipinas na i-diversify ang weapons systems, at defense technology sources nito. Ang improved Mogami class, ay papasok pa lamang sa serbisyo ng Japan Maritime Self-Defense Force at ng Royal Australian Navy, dalawang navy na kabilang, sa pinakamalapit na naval partners ng Pilipinas, bukod sa Estados Unidos. Ang pagkakaroon ng magkakatulad na platform, ay magpapahusay sa interoperability, logistics, at coordination, lalo na sa joint at combined naval operations sa rehiyon. Sa kabila ng lahat ng ito, malinaw na hindi pa agarang mangyayari ang anunsyo, para sa karagdagang surface combatants. Sa kasalukuyan, ang pangunahing prioridad ng Philippine Navy, ay ang maayos na pagtanggap at pagpapalakas ng kakayahan, ng mga paparating nitong bagong frigates. Ngunit habang unti-unting umuusad ang modernisasyon, hindi may kakaila, na ang susunod na hakbang, ay mahalaga sa paghubog ng hinaharap, ng hukbong dagat ng bansa. Ang tanong ngayon, ay hindi kung magkakaroon ng karagdagang surface combatants, kundi kailan at anong uri ng mga barko ang pipiliin ng Philippine Navy. At sa sandaling mangyari ito, tiyak na isa na naman itong malaking hakbang, patungo sa mas modern, mas may kakayahan, at mas handang Philippine Navy. Ngunit may tanong tayong iiwan, dahil hindi naman mayaman ang Pilipinas, at maliit lamang ang ating ekonomiya, alin ba ang mas maganda para sa ating bansa? Ang maraming ngunit maliliit na fully armed warships, upang mas malawak ang mababantayan. O ang malalaking warships, para kayang makipagbardagulan sa mga barko ng China, ngunit kakaunti lamang ang bilang. Please comment your thoughts below, para ating pag-usapan, huwag din kalimutan mag-subscribe, like and share.